Teka, hindi ba't iyan ang kaawa-awa mong dating asawa? Ang sabi nila, baog daw siya. Paano nangyaring mayroon siyang 3 kambal na anak? Alam mo ba, minsan may nakakatawang paraan ang buhay para bumalik sa simula. Minsan, ang taong sumira sa iyo ang siya palang magiging dahilan para matuklasan mo kung gaano ka katatag. Ang pangalan ko ay Rina. At ito ang kwento kung paano ako nagbago mula sa isang babaeng ibinigay ang lahat para sa isang lalaking walang anumang isinukli, patungo sa isang babaeng dumating sa kanyang kasal na may 3 kambal na karga-karga at dignidad sa puso. Bago ako magpatuloy, hihingi muna ako ng sandaling pabor. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at isulat sa comment section kung taga saan kayo. Gusto kong malaman kung saan kayo nakikinig. Salamat. Pero hayaan ninyong simulan ko sa umpisa dahil ang bawat katapusan ay nangangailangan ng tamang simula. Ako ay 23 taong gulang nang ikasal kay Marco. 23 taong gulang at punong-puno ng pag-asa na para bang umaapaw ito mula sa aking balat. Naniniwala ako sa mga fairy tale. Alam mo na, naniniwala akong kayang talunin ng pag-ibig ang lahat. Na ang isang mabuting babae ay kayang gawing mas mabuting lalaki ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Na ang kasal ay isang sagradong bagay kung saan 2 tao ang magkasamang bubuo ng isang magandang buhay. Si Marco ay gwapo sa paraang kaiinggitan ng mga kaibigan mong babae at ikababahala ng nanay mo. May taas na 6'2", makinis na kayo mangging balat, ngiting kayang tunawin ang puso ng sinuman, at mga salitang magpaparamdam sa iyo na ikaw lang ang babae sa buong mundo. Nang mag-propose siya sa akin sa harap ng isang maliit na kapilya sa Intramuros kung saan kami unang nagkita, inakala kong ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ang unang red flag sana ay ang anak niyang si Miguel, hindi si Miguel mismo. Walang kasalanan ang bata sa lahat ng ito, kundi ang paraan ng pagsasalita ni Marco tungkol sa ina ni Miguel, si Diane. Isa lang siyang pagkakamali, sabi niya. Sa tuwing binabanggit ko, ang katotohanang madalas pa rin silang magkausap. Ikaw na ang asawa ko ngayon, mahal. Ikaw ang kinabukasan ko. Nilunok ko ang mga salitang iyon na parang mapait na gamot, pero kailangan, sabi ko sa sarili ko, na ang pagmamahal kay Marco ay nangangahulugang pagtanggap sa lahat ng tungkol sa kanya, kasama na ang kanyang nakaraan. Sinabi ko sa sarili ko na ang pagiging mabuting asawa ay nangangahulugang pagsuporta sa iyong asawa, kahit na ang suportang iyon ay parang paglunok ng bubog. Ang pangalawang red flag ay ang paraan ng pagtrato niya sa akin noong hindi kami agad nagkaanak. Buwan-buwan, kumukuha ako ng pregnancy test, umaasa at nagdarasal para sa 2 maliit na linyang iyon. Buwan-buwan, wala, at si Marco, sinisigurado ni Marco na alam ko kung sino sa tingin niya ang may kasalanan. Malusog ang anak ko, sabi niya, sabay turo sa mga litrato ni Miguel sa aming dingding. May ebidensya na ako na kaya kong magkaanak. Kaya, anong problema sa'yo? Anong problema sa'yo? Ang 4 na salitang iyon ang naging soundtrack ng aking pagsasama. Anong problema sa'yo kapag ang hapunan ay hindi eksakto sa gusto niya? Anong problema sa'yo kapag hiniling kong bawasan niya ang pagtitext kay Diane? Anong problema sa'yo kapag iminungkahi kong pareho kaming magpatingin sa doktor para malaman kung bakit hindi kami magkaanak? Ayokong magpatingin sa doktor, sigaw niya. Mayroon akong malusog na anak na tumatakbo-takbo. Iyon na ang lahat ng ebidensyang kailangan ko na maayos ang lahat sa akin. Kaya mag-isa akong pumunta. Buwan-buwan, appointment sa appointment, test sa test. Hinayaan kong tusukin at suriin nila ang bawat pulgada ng aking reproductive system. Uminom ako ng mga nakakadiring contrast dyes para sa imaging. Humiga ako sa mga malamig na mesa habang umiingay ang mga makina sa paligid ko. Sumailalim ako sa mga prosedurang nagdulot sa akin ng pulikat, pagdurugo at pag-iyak sa parking lot ng ospital, mag-isa. At alam mo ba, lahat ng test na iyon ay nagpakitang ako ay ganap, lubos, 100% fertile at malusog.
Normal ang aking matris, malinis ang aking fallopian tubes, perpekto ang aking hormone levels na parang galing sa textbook. Walang-wala talagang problema sa akin. Pero ayaw iyong pakinggan ni Marco. Nang umuwi ako dala ang mga resulta, halos nanginginig sa ginhawa at pag-asa. Halos hindi siya tumingala mula sa kanyang cellphone. Mabuti, mahal, bulong niya. Abala ang mga daliri sa screen, marahil ay nagte-text na naman kay Dayan. Marco, ibig sabihin nito, baka ang problema ay, walang problema sa akin. Pinutol niya ako, sa wakas ay tumingala na may mga matang nanlalamig. May ebidensya akong naglalakad-lakad at tinatawag akong papa. Huwag mo nang simulan, yang kalokohan na yan. Sapat nang masama ang pisikal na sakit. Si Marco ay may mabilis na kamay, mabilis humawak, mabilis pumisil ng medyo mas mahigpit kapag naiinis siya. Hindi niya ako sinaktan. Masyado siyang matalino para doon, masyadong nag-aalala sa kanyang imahe. Pero nakahanap siya ng ibang paraan para saktan ako. Isang hawak sa aking pulso na nagiiwan ng marka. Mga daliring bumaon sa aking balikat kapag gusto niyang idiin ang isang punto. Isang haplos na mukhang pagmamahal sa labas, pero parang babala sa akin. Mas malala ang emosyonal na sakit. Si Marco ay isang artist sa pagpapabagsak sa akin. Alam niya kung aling mga salita ang pinakamasakit. Eksakto kung paano ako gagawing maliit at walang halaga at magpapasalamat sa anumang mumong atensyon na ibabato niya. Swerte ka pinakasalan kita, sabi niya sa isa sa aming mga pag-aaway. Karamihan sa mga lalaki ayaw sa babaeng hindi kayang magbigay ng anak. Baka kung bawasan mo ang kadadaldal mo at mas gugulin ang oras mo sa pag-alam kung anong problema sa'yo, baka may pamilya na tayo ngayon. Si Dayan, hindi kailanman nahirapang mabuntis. Baka hindi ang lalaki ang problema, baka ikaw. 6 na taon, 6 na taong ganito. 6 na taong tinitiis ang kanyang galit at mga akusasyon at kalupitan at kinukumbinsi ang sarili na ganito talaga ang kasal. 6 na taong pinapanood siyang mag-text sa kanyang ex. Nagkukunwaring hindi napapansin kapag tumatakas siya ng maraming oras ng walang paliwanag. Gising sa gabi, nag-iisip kung ano ang mali sa akin. 6 na taong ibinigay sa kanya ang lahat. Ang aking pag-ibig, ang aking katapatan, ang aking pagkatao, at sa huli, ang aking pera. Ang bahagi ng pera ay nagsimula nang humina ang trabaho ni Marco sa talyer. Mahina ang negosyo, sabi niya. Binawasan ang oras namin. Nahuli kami sa bayad sa upa, sa hulog ng kotse, sa lahat. Nakikita ko siyang lalong naiinis, lalong nagagalit, at ang galit na iyon ay laging bumabalik sa akin. Nakapag-ipon ako ng pera, hindi gaanong kalaki. Ang trabaho ko sa isang convenience store ay hindi malaki ang sahod, pero maingat ako. Naggugupit ako ng mga kupon at bumibili ng mga generic na brand at mas madalas na hindi kumakain ng tanghalian kaysa kumain. Sa loob ng maraming taon, nakapag-ipon ako ng 5,000. Iyon sana ang aming future fund. Pera para sa isang bahay balang araw o marahil para sa fertility treatments kung magpasya kaming subukan. Nalaman ni Marco ang tungkol sa pera isang Martes, hindi ko na matandaan kung paano ito napag-usapan. Pero bigla na lang siyang tumingin sa akin na may tinging hindi ko pa nakita dati. Hindi galit, hindi inis, kundi isang bagay na halos mukhang pagkagutom. Ising 8,000 Ulit niya. Nakatago ka ng kalim 500,000 habang ako dito, stress na stress sa mga bayarin. Inipon ko yan para sa atin. Mabilis kong sabi, nakikita ang panganib sa kanyang boses. Para sa future natin, para kapag ang future natin ay ngayon na, putol niya, may opportunity ako Rina. Isang tunay na opportunity. Yung kaibigan kong si Eric, magbubukas siya ng pangalawang branch ng laundry business niya. Kailangan niya ng partner, isang taong magpapatakbo ng bagong pwesto. Ito na yon mahal. Ito na ang paraan para makaahon tayo. Dapat sinabi kong, hindi. Bawat instinct sa aking katawan ay sumisigaw na magsabi ng hindi. Pero tinitingnan ako ni Marco na may isang bagay na halos mukhang pag-ibig.
Kinakausap ako na parabang partner niya ako, hindi problema niya. At sobrang desperado ko para sa pakiramdam na iyon, kaya binaliwala ko ang bawat red flag. Magkano ang kailangan niya? Narinig ko ang sarili kong nagtanong. Lahat, mabilis na sabi ni Marco, ang buong 500,000. Alam kong malaki yan, mahal. Pero isipin mo, ito na ang chance natin. Kapag tumakbo na ang negosyo, mababawi natin yang pera na yan agad-agad. At baka lumapit siya sa akin, ang kamay niya'y malambing sa aking mukha sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Baka kapag hindi na ako masyadong stressed sa pera, pwede na talaga tayong mag-focus sa pagsisimula ng ating pamilya. Ang pag-asa sa mga salitang iyon ay parang droga. Sobra akong desperado na maniwala na ang mga problema namin ay tungkol lang sa pera, na kapag umayos na ang aming pananalapi, susunod na ang lahat. Sobra akong desperado na maniwala na kayang mahalin ako ni Marco tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kinagabihan, ibinigay ko sa kanya ang lahat. Nilimas ko ang aking savings account at ibinigay sa kanya ang bawat sentimong pinaghirapan kong ipunin. At si Marco, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong ng mga pangako sa aking tainga tungkol sa kung paano magbabago ang lahat, kung paano ito ang magiging simula ng aming totoong buhay na magkasama. Nirecord ko siya ng gabing iyon sa aking cellphone. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, may bahagi sa akin na alam kong kailangan kong protektahan ang aking sarili. O siguro, gusto ko lang i-capture ang sandaling ito kung saan tila mahal ako ulit ni Marco. Ano man ang dahilan, nagpapasalamat ako sa recording na iyon. Well, umunlad nga ang laundry business. Sa loob ng 6 na buwan, mas malaki na ang kinikita ni Marco kaysa sa kinita niya sa buong buhay niya. Ang negosyo ay kumikita ng daan-daang libo bawat buwan. At si Marco ay naglalakad na may pagmamalaki na parabang nakapagtayo siya ng isang imperyo. Pero ang nakakatawa sa tagumpay, hindi nito pinabuti ang pagtrato ni Marco sa akin. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Ngayon, may pera na siya at kumpiyansa at nagsimula siyang umakto na parabang masyado na siyang magaling para sa babaeng naging dahilan ng lahat ng ito. Nagsimula siyang umuwi ng mas gabi, magsuot ng mas magagandang damit, amoy pabangong hindi ko binili, at kausapin ako na parang empleyado, hindi asawa. Ang mga text kay Dayan ay naging mga tawag. Ang mga tawag ay naging pagbisita para makita ang kanyang anak. Ang mga pagbisita ay naging overnight stays dahil may school play daw si Miguel o soccer game o dahil lang gusto ni Marco na nandoon siya. At ako, nagtatrabaho pa rin sa convenience store. Hirap pa ring magbayad ng groceries habang si Marco ay gumagastos ng libo-libo sa mga bagong damit at mamahaling hapunan na hindi ako imbitado. Natutulog pa rin mag-isa sa aming kama habang sinasabi niyang nag-overtime siya o inaasikaso ang negosyo. Ang katapusan ay dumating isang Huwebes. Naaalala ko dahil nagplano akong lutuin ang paboritong pagkain ni Marco, pork adobo. At gusto ko siyang sorpresahin ng balitang nakapag-ipon na ako ng sapat na pera para sa isang bakasyong pinag-uusapan namin. Hindi malaki, isang weekend lang sa Batangas, pero naisip kong baka makabuti para sa amin na umalis. Umuwi ako ng maaga mula sa trabaho, puno ang kamay ng groceries, kumakalansing ang mga susi habang sinusubukang buksan ang pinto sa harap. Noon ko narinig ang mga boses mula sa loob ng aming bahay. Ang boses ni Marco at isa pang boses na agad kong nakilala, si Dayan. Nanigas ako sa beranda ng sarili kong bahay, nakikinig sa aking asawang tumatawa, kasama ang kanyang ex sa aming sala, nakikinig sa kanila na nag-uusap tungkol sa kanilang mga plano na parabang wala ako. Nakakaawa talaga siya, sabi ni Dayan, sa kanyang boses na may espesyal na kalupitan na nagmumula lamang sa mga babaeng akala nila'y nanalo na. Nagbabahay-bahayan pa rin na parabang may tunay kayong kasal. Hay nako, hindi ko na kayang gawin. Tunang mas matagal pa, sagot ni Marco, at tumigil ang pagtibok ng puso ko. Maganda na ang kita ko ngayon, hindi ko na siya kailangan. So, ano pang hinihintay mo? Hiwalayan mo na siya. Hindi ganoon kadali.
Baka subukan niyang kunin ang negosyo. At technically, tinulungan niya akong magsimula. Gaano kalaki ba ang naitulong niya? Tumawa si Marco at ang tunog na iyon ay humiwa sa akin na parang kutsilyo. Binigyan niya ako ng 500,000 para simulan ang negosyo. Nilimas niya ang buong savings account niya at kinuha mo lang, tila humanga si Dayan. Kinuha at tinakbuhan. Sobrang desperada ng babaeng yun na mahalin ko siya. Baka ibigay pa niya ang kidney niya sa akin kung hihilingin ko ng maayos. Nagtawanan sila pareho dahil doon. Nagtawanan sa aking desperasyon, sa aking pag-ibig, sa aking sakripisyo. Nagtawanan sa babaeng ibinigay ang lahat para sa isang lalaking ang tingin sa kanya ay hindi hihigit sa isang bank account na may mga paa. Dahan-dahan akong umatras mula sa pinto, nanginginig ang buong katawan. Naupo ako sa kotse sa loob ng 2 oras, umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas, sinusubukang alamin kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Nang sa wakas ay pumasok ako, mag-isa na si Marco, nakaupo sa sofa na parang walang nangyari. "Hi, mahal," sabi niya ng kaswal, hindi man lang tumingala mula sa TV. "Anong hapunan?" Gusto ko siyang harapin. Gusto kong sumigaw at maghagis ng mga bagay at humingi ng mga sagot. Pero sobrang durog ako, sobrang pagod, kaya pumunta na lang ako sa kusina at nagsimulang magluto. Ginawa ko ang kanyang adobo at pinanood ko siyang kumain habang ang puso ko ay nadudurog sa maliliit na piraso. Pagkaraan ng 1 linggo, humingi siya ng diborsyo. Niwala siyang disensya na paupuin ako at kausapin na parang matanda. Umuwi lang siya mula sa trabaho isang araw at inihagis ang ilang papel sa mesa sa kusina habang naghuhugas ako ng pinggan. "Pirmahan mo to," maikli niyang sabi. "Ano to?" tanong ko. Kahit alam ko na. "Divorce papers." Gusto ko nang kumawala, Rina. Hindi na to gumagana. Dahan-dahan akong lumingon, hawak pa rin ang pinggan. Anong hindi gumagana? Nagkibit balikat siya, na parang panahon lang ang pinag-uusapan namin. Lahat. Wala tayong anak. Halos hindi na tayo nag-uusap. At sa totoo lang, hindi na kita mahal ng ganoon. Ang kaswal na kalupitan nito ay nagpahirap sa aking paghinga. 6 na taong pagsasama at ganito lang ito magtatapos, sa mga papel sa mesa at isang pagkikibit balikat. "Marco, kaya nating ayusin to," sabi ko, desperado. "Pwede tayong mag-counseling. Pwede tayong..." "Hindi," putol niya, papunta na sa pinto. "Tapos na ako sa pag-aayos. Pirmahan mo na lang ang mga papel, Rina. Gawin mong madali para sa ating dalawa." "Paano yung negosyo?" "Yung perang ibinigay ko sa'yo." Huminto siya sa pinto at sa 1 segundo, akala ko'y nakita ko ang isang bagay na parang pagkakasala na dumaan sa kanyang mukha. Pero nawala rin ito agad. Baka imahinasyon ko lang. "Regalo yon," sabi niya sa wakas. "Hindi mo na pwedeng bawiin ang regalo. Walang prenuptial agreement." Sobrang tiwala ni Marco sa aming pag-ibig, kaya ipinilit niyang hindi namin kailangan. "Magkasama tayo habang buhay, mahal," sabi niya noon. Pero ang habang buhay pala ay may expiration date. Sa loob ng 1 buwan, lumipat si Dayan at si Miguel sa aming bahay. Sa loob ng 2 buwan, final na ang diborsyo. Sa loob ng 3 buwan, isinakay ko ang lahat ng pag-aari ko sa trunk ng aking Toyota Vios at umalis sa buhay na binuo ko kasama ang lalaking hindi kailanman naging karapat-dapat. Wala akong dala. Walang pera, walang bahay, walang asawa, walang anak. Sa edad na 29, nagsimula ako mula sa wala. At ang tanging lugar na mapupuntahan ko ay pauwi sa Laguna para manirahan sa aking ina. May sakit si inay nang dumating ako. Matagal na siyang may sakit pero ayaw niya akong pag-alalahin. Diabetes at high blood pressure. Sinabi ng doktor niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang dieta, bawasan ang stress at alagaan ang sarili ng mas mabuti. Pero paano niya gagawin iyon kung nagtatrabaho siya sa 2 trabaho para lang mabayaran ang kanyang mga gamot? Nagkaroon siya ng maliit na kainan noon. Hindi magarbong lugar, isang maliit na pwesto lang na naghahain ng masarap na lutong bahay para sa mga manggagawa sa lugar. Pero nang magkasakit siya,
Hindi na niya kinaya ang mga demands ng pagpapatakbo ng isang kainan. 2 taon nang sarado ang lugar nang bumalik ako at mukha itong ganoon. Pasensya ka na, anak, na ganito mo ako naabutan, sabi ni inay sa unang gabi namin. Tinitingnan ako na may mga matang puno ng lungkot at pagmamahal. Sana mas marami akong maiaalok sa iyo pag uwi mo. Nay, hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, sabi ko, hawak ang kamay niya. Ako po dapat ang humingi ng tawad. Dapat nandito ako, tinutulungan kayo, imbes na hinahabol ang isang lalaking hindi naman ako gusto. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo sa pagmamahal sa isang tao, mariin niyang sabi. Hindi yan kahinaan, Rina. Lakas yan. Ang katotohanang kaya mong magmahal ng buo, ng lubos, kahit masakit, yan ay isang biyaya. Huwag mong hayaang kunin niya yan sa'yo, pero parang kinuha na niya ang lahat sa akin. Wasak ako. Hungkag. Isang anino ng babaeng dati kong kilala. Hindi ako makatulog. Halos hindi kumain. Ginugol ang karamihan ng aking mga araw na nakatitig sa kisame at nag-iisip kung paano ako nagkamali sa lahat. Noong mga madidilim na araw na iyon ko siya unang napansin. Si Leo. Matangkad siya at balingkinitan, na may mababait na mata at isang kamerang nakasabit sa kanyang leeg. Kinuha siya para idokumento ang mga revitalization efforts sa aming lugar at palagi siyang bumibisita, nagtatanong kung pwede niyang kunan ng litrato ang lumang kainan. Alam kong sarado na, pero may isang bagay na maganda sa mga buto ng lugar na ito. Nakikita ko ang pagmamahal na ibinuhos dito. Agad siyang nagustuhan ni inay. Inanyayahan niya siyang pumasok para magkape at ginugol ang maraming oras sa pagkukwento tungkol sa mga araw ng kasikatan ng kainan, tungkol sa mga taong dati dumarating para sa Sunday lunch, tungkol sa komunidad na nabuo sa paligid ng kanyang maliit na pwesto. Karamihan ay nagtatago ako sa aking kwarto sa mga unang pagbisita na iyon. Hindi ako handang makisalamuha sa mga tao, hindi handang magpanggap na okay ako habang ang lahat sa loob ko ay parang durog. Pero si Leo ay mapilit sa pinakamalumanay na paraan. Hindi mo kailangang kausapin ako, sabi niya isang araw. Natagpuan ako na nakaupo sa likod bahay kung saan akala ko'y maiiwasan ko siya. Pero pwede ba akong umupo dito kasama mo? Minsan, masarap lang na may kasama. At umupo siya, hindi nagsasalita, hindi pumipilit, nandoon lang. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na naramdaman kong nakahinga ako ng maayos. Inabot ng 3 buwan bago ko ikwento sa kanya ang nangyari. 3 buwan na palagi siyang dumarating, nagdadala ng groceries para kay inay, tumutulong sa mga maliliit na pagkukumpuni sa bahay. Tinatrato kaming pareho nang may kabaitan na nakalimutan ko ng mayroon sa mundo. Nang sa wakas ay ikwento ko sa kanya ang tungkol kay Marco, tungkol sa kasal at sa pera at sa kung paano nagtapos ang lahat, inaasahan ko ang awa. Inasahan kong titingnan niya ako na parang sirang gamit, tulad ng karamihan kapag naririnig nila ang mga kwentong tulad ng sa akin. Sa halip, nagalit si Leo. Hindi sa akin, kundi para sa akin. Tanga ang lalaking yon, sabi niya. At isang araw, malalaman niya kung ano ang pinakawalan niya. Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Bulong ko, ang mga salitay parang humihiwa sa aking lalamunan habang lumalabas. Ang pera ko, ang pag-ibig ko, ang buhay ko, lahat at hindi pa rin sapat. Hindi ito tungkol sa pagiging hindi mo sapat, malumanay, na sabi ni Leo. Tungkol ito sa pagiging hindi niya sapat na lalaki para makilala kung ano ang mayroon siya. Dahan-dahan, maingat, sinimulan kong buuin muli. Hindi lang ang aking buhay, kundi ang aking sarili. Nagsimula akong mag-counseling, tinrabaho ang trauma ng aking kasal at ang depresyon na bumalot sa akin na parang makapal na kumot. Nagsimula akong tulungan si inay sa kanyang mga appointment sa doktor, sinisiguradong kumakain siya ng tama at umiinom ng kanyang mga gamot, at sinimulan kong tingnan ang lumang kainan sa bagong paraan. Matibay ang gusali, pagod lang. Luma ang mga gamit sa kusina, pero gumagana. Kailangan ng makeover ang dining area, pero maganda ang mga pundasyon nito, tulad ng sinabi ni Leo.
at nagsimula akong magkaroon ng ideya. Paano kung hindi namin ito bubuksan muli bilang isang tradisyonal na kainan? Paano kung gagawin namin itong isang bagay na iba? Isang bagay na akma sa nagbabagong pangangailangan ng komunidad. Nagsimula akong mag-research. Ginugol ko ang maraming oras sa library, nag-aaral tungkol sa mga food cart at grab-and-go concepts, tungkol sa healthy eating at wellness catering. Pinag-aralan ko ang mga matagumpay na maliliit na negosyo, binasa ang lahat ng mahahanap ko tungkol sa entrepreneurship at marketing at customer service. Ang ideyang nagsimulang mabuo ay simple, malusog, abot-kayang pagkain para sa mga abalang tao. Mga sariwang salad at healthy bowls, sariwang fruit juices at shakes, mga pre-packed meal na maaaring kunin ng mga nagtatrabahong pamilya pauwi. Pagkaing nagpapalusog sa katawan ng mga tao, hindi lang nagpapabusog sa kanila. Pero hindi nababayaran ng mga ideya ang mga bayarin at wala akong pera para isakatuparan ang aking vision. Kaya, nagsimula ako sa maliit. Kumuha ako ng trabaho sa kalapit na supermarket. Nagtatrabaho sa madaling araw, nag-aayos ng mga istante at nagbabantay sa cash register. Hindi ito glamorous na trabaho, pero marangal. At bawat sahod ay naglalapit sa akin ng kaunti sa aking layunin. Sa gabi, nag-eksperimento ako. Ginawa kong test kitchen ang kusina ni Inay, sinusubukan ang iba't ibang mga recipe at kombinasyon, nag-aaral tungkol sa nutrisyon at mga lasa at food safety. Si Inay ang naging taga-tikim ko at pinakamalaking taga-suporta. Ito na anak, sabi niya isang gabi pagkatapos tikman ng isang brown rice bowl na may roasted vegetables na ginawa ko. Ito ang magpapabago sa lahat. Gusto ko siyang paniwalaan pero takot ako. Takot na mabigo. Takot na mawala ang kaunting naipon ko. Takot na ilabas ang sarili ko para lang mapabagsak muli. Noon nag-alok si Leo. Hayaan mo akong tulungan ka, sabi niya isang gabi habang naglilinis ako pagkatapos ng isa na namang gabi ng recipe testing. Dinodokumento ko na ang mga pagbabago sa lugar na ito. Hayaan mong idokumento ko rin ang iyong paglalakbay. Leo, wala akong perang pambayad sa'yo. Hindi ako humihingi ng pera, putol niya. Hinihiling kong maging bahagi ng isang bagay na makabuluhan. Naniniwala ako sa ginagawa mo, Rina. Naniniwala ako sa iyo. Sa pagbabalik tanaw, marahil iyon ang sandaling nagsimula akong mahulog sa kanya kahit na masyado pa akong takot at wasak para kilalanin ito noon. Ang paraan ng pagpapakita ni Leo, araw-araw. Ang paraan ng pagkakita niya ng potensyal sa akin kahit hindi ko ito makita sa sarili ko. Sinimulan niyang i-record ang lahat. Ang aking mga pagpunta sa palengke sa madaling araw, ang aking mga late-night prep sessions, ang aking mga bigong eksperimento at maliliit na tagumpay. Hindi niya kailanman ipinaramdam sa akin na kailangan kong umarte para sa kamera o maging isang taong hindi ako. Idinokumento lang niya ang katotohanan ng kung ano ang aking binubuo. Isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon. Inabot ng 2 taon para makapag-ipon ng sapat na pera para simulan ang pagsasaayos ng kainan. 2 taong nagtatrabaho ng double shifts at kumakain ng instant noodles at tumatanggi sa bawat gastusing hindi naman talaga kailangan. 2 taong inaaya ako ni Leo na lumabas at sinasabi kong hindi pa ako handa. Nagpapagaling pa ako. Kailangan kong mag-focus sa pagbuo ng isang bagay para sa aking sarili bago ako makabuo ng kahit ano kasama ng ibang tao. Hindi ako aalis. Sabi niya sa tuwing tatanggihan ko siya. Nandito lang ako kapag handa ka na. At nandoon nga siya. Sa bawat pagkabigo at maliit na tagumpay, sa bawat sandali ng pagdududa at kislap ng inspirasyon, nandoon si Leo kasama ang kanyang kamera at ang kanyang tahimik na paniniwala sa kung ano ang aking binubuo. Mabagal at maingat ang pagsasaayos. Hindi ko kayang umupa ng kontratista, kaya natutunan kong gawin ang karamihan sa mga bagay ng mag-isa. Naging guro ko ang YouTube habang natutunan kong magkabit ng tiles at magpinta at mag-install ng mga fixtures. Tumulong si Leo kung kailan niya kaya at dahan-dahan ang pagod na lumang kainan ay nagsimulang maging isang bagay na maliwanag at kaakit-akit.
Pinangalanan ko itong masustansya bilang parangal kay inay dahil lagi siyang naniniwala na ang pagkain ay dapat gawin ng higit pa sa pagpuno ng tiyan. Dapat itong magbigay sustansya sa kaluluwa. Simple lang ang logo. Isang pusong gawa sa magkakaugnay na dahon na kumakatawan sa pagmamahal na ibinubuhos sa bawat pagkain. Nagbukas kami isang Martes ng Marso, 2.5 taon matapos akong bumalik sa Laguna na walang dala. Takot ako na walang darating, na lahat ng pagod na ito ay masasayang lang. Pero pagsapit ng tanghali, may pila na kami hanggang labas. Nagustuhan ng mga tao ang aming inaalok. Sariwa, masustansyang pagkain na hindi mabigat sa bulsa. Pagkain komportable pero hindi processed. Masustansya pero hindi mapagmataas. Ang aming fresh juice bar ay naging isang malaking hit. Ang mga abalang magulang ay maaaring kumuha ng almusal para sa kanilang sarili at sa kanilang mga anak. Ang mga manggagawa ay maaaring mag-recharge para sa kanilang afternoon shift. Ang mga matatanda ay maaaring makuha ang mga prutas at gulay na sinabi ng kanilang doktor na kailangan nila, ngunit hindi dumating ang tagumpay ng magdamag. Sa unang taon, halos hindi ako kumita. Nagtatrabaho ako ng 12 oras na araw, ginagawa ang lahat mula sa food prep hanggang sa customer service hanggang sa bookkeeping. May mga gabing bumabagsak ako sa kama na sobrang pagod, hindi ko na matanggal ang aking sapatos. May mga umagang gumigising ako, nag-iisip kung may lakas pa ba akong gawin lahat ulit. Patuloy na nag-record si Leo sa lahat ng iyon. Hindi lang ang mga magagandang sandali, kundi ang mga totoo. Ako na umiiyak dahil nasira ang blender ng 3 ng umaga. Ako na nagdiriwang nang magkaroon kami ng unang 10,000 na Sabado. Dahan-dahan akong natutong ngumiti muli, tumawa muli, maniwala sa sarili ko muli. Dapat mong i-post ang mga video na ito, patuloy niyang sinasabi. Kailangang makita ng mga tao ang kwentong ito. Pero hindi pa ako handa na maging publiko. Pinoprotektahan ko pa rin ang sarili ko, nakayuko pa rin at nakatuon sa trabaho. Hindi ko kayang isipin na makikita ako ni Marco o ng sinuman mula sa aking lumang buhay na nahihirapan, na nabibigo. Paano kung hindi ito magtagumpay? Tanong ko kay Leo isang gabi habang naglilinis kami pagkatapos ng isang napakaabalang araw. Kung ganoon, hahanap tayo ng ibang paraan, simple niyang sabi. Pero, Rina, paano kung magtagumpay ito? Paano kung ito talaga ang dapat mong gawin? Sa pagtatapos ng aming 2 taon, alam kong tama siya. Ang masustansya ay hindi lang nagtagumpay, kundi umuunlad. Mayroon kaming mga regular na customer na dumarating araw-araw, mga pamilyang nagpaplano ng kanilang lingguhang pagkain batay sa aming inaalok. Nakapag-hire na ako ng 2 part-time na empleyado at naghahanap kami na palawakin ang aming oras ng operasyon. Higit sa lahat, ako rin ay umuunlad. Ang durog na babaeng umalis ng Maynila ay wala na. Pinalitan ng isang taong mas malakas, mas may tiwala sa sarili, mas sigurado sa kanyang halaga. Maingat pa rin ako sa pag-ibig, pinoprotektahan pa rin ang aking puso, pero hindi na ako takot sa sarili kong anino. Noon ko sa wakas sinabi kay Leo, Biyernes ng gabi, at isinasara namin ang kainan ng magkasama tulad ng ginawa namin daan-daang beses na, pero may kakaiba sa gabing iyon. Siguro ang paraan ng pagpasok ng paglubog ng araw sa mga bintana. O siguro dahil sa wakas ay narating ko na ang isang lugar kung saan naramdaman kong buo na ako muli. Leo, sabi ko habang iniimpakin niya ang kanyang gamit sa kamera, yayain mo akong lumabas ulit. Tumingala siya sa akin at nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Rina, sabi niya, ibinababa ang kanyang kamera at lumalakad patungo sa kinatatayuan ko sa likod ng counter. Mag-dinner tayo? Oo, sabi ko. At parang iyon ang unang tapat na salitang sinabi ko sa loob ng maraming taon. Gusto ko yan. Ang aming unang date ay sa isang maliit na kainan sa bayan. Walang magarbong bagay, masarap na pagkain lang at tuloy-tuloy na usapan. Pero parang pag-uwi sa bahay sa paraang hindi ko naramdaman sa kasal ko kay Marco.
Nakinig si Leo nang magsalita ako. Tumawa sa aking mga biro, nagtanong ng mga maalalahaning tanong tungkol sa aking mga pangarap para sa kainan. May aaminin ako, sabi niya, habang kumakain kami ng dessert, mahal na kita sa loob ng 2 taon. Dapat ay kumabog ang puso ko, dapat ay natakot ako o na-overwhelm o hindi sigurado. Sa halip, naramdaman kong payapa ako. Alam ko, sabi ko, at sa tingin ko, handa na akong mahalin ka pabalik. Dahan-dahan namin itong ginawa. Nakita ako ni Leo sa pinakamababa kong punto. Nasaksihan niya akong buuin muli ang aking sarili mula sa wala at naiintindihan niyang kailangan kong magtiwala sa sarili kong bilis. Pero ang pundasyon ng aming relasyon ay matibay sa paraang hindi kailanman naging ganoon ang kasal ko kay Marco. Ito ay binuo sa pagkakaibigan at paggalang sa isa't isa sa mga magkakaparehong halaga at tunay na pagmamahal. 6 na buwan pagkatapos ng aming unang date, nag-propose si Leo, hindi sa isang malaking production o grand gesture, kundi tahimik, 1 linggo ng umaga habang naghahanda kami ng mga gulay para sa darating na linggo. Pakasalan mo ako. Simple niyang sabi. Tumingala mula sa sibuyas na hinihiwa niya. Sige, sabi ko, kasing simple. Sige, nagpakasal kami sa City Hall isang Huwebes, kasama si Inay at ang mga magulang ni Leo bilang aming mga saksi. Nakasuot ako ng simpleng puting bestida mula sa SM at nagdala ng isang bouquet ng sampagwita mula sa palengke. Walang kasing ganda ng aking unang kasal na may marangyang reception at daan-daang bisita. Pero perpekto ito, dahil totoo ito. 3 buwan pagkatapos ng aming kasal, 2 kamangha-manghang bagay ang nangyari halos sabay. Una, kinumbinsi ako ni Leo na hayaan siyang i-post ang ilan sa mga video na kinunan niya sa loob ng mga taon. Kinakabahan pa rin ako sa pagiging publiko, pinoprotektahan pa rin ang buhay na binuo ko, pero nagtiwala ako sa kanyang desisyon. Simple lang ang unang video na pinost niya. Ako lang, nagpapaliwanag ng pilosopiya sa likod ng masustansya, nagsasalita tungkol sa kung paano dapat magbigay sustansya ang pagkain sa katawan at kaluluwa. Kinunan niya ito nang hindi malinaw ang aking mukha. Nirerespeto ang aking kagustuhang maging pribado habang ibinabahagi pa rin ang puso ng aming ginagawa. Ang video ay nakakuha ng 1,000 views sa unang linggo, tapos 5,000, tapos 5,000, tapos 50,000. Ibinahagi ito ng mga tao, nag-comment dito, nagtatanong kung saan sila makakahanap ng pagkaing tulad ng ginagawa ko. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga food blogger, humihiling ng mga panayam. Gustong gumawa ng feature story ang mga lokal na istasyon ng balita. Nagsimulang dumagsa ang mga order. Hindi lang mula sa mga lokal na customer, kundi mula sa mga tao sa buong bansa na gustong subukan ang aming mga pre-packed meal at juice blends. Mula sa pagsaserve sa 100 tao kada linggo, nagpapadala na kami ng mga produkto sa buong Pilipinas. Ang pangalawang kamangha-manghang bagay ay nangyari 2 linggo matapos mag-viral ang unang video. Gabi na akong nagtatrabaho, sinusubukang habulin ang lahat ng bagong order nang magsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Sa una, inakala kong pagod lang. 18 oras na akong nagtatrabaho, sinusubukang palakihin ang produksyon, pero nang dumating ang pagduduwal, alam ko na. 3 pregnancy test ang ginawa ko ng gabing iyon, lahat ay positibo. Nang sabihin ko kay Leo kinaumagahan, umiyak siya. Mga luha ng saya, ng purong kagalakan sa ideya ng pagsisimula ng isang pamilya. Pero takot ako. Pagkatapos ng maraming taong pagsubok kay Marco, pagkatapos sabihan ng paulit-ulit na ako ang problema, ang ideya ng pagbubuntis ay parang napakaganda para maging totoo. Paano kung may mali? Bulong ko kay Leo habang nakaupo kami sa waiting room ng doktor, naghihintay sa aking unang appointment. Kung ganoon, haharapin natin ng magkasama, sabi niya, pinipisil ang aking kamay. Pero Rina, paano kung maayos ang lahat? Naging maayos nga ang lahat. Higit pa sa maayos. Sa 8 linggo, ipinakita ng ultrasound hindi lang isang tibok ng puso, kundi 3, triplets, 3 malulusog, lumalaking sanggol na nagpasyang dumating sa mundo
ng sabay-sabay. Naisip ko si Marco noon, ang lahat ng beses na sinisi niya ako sa aming kawalan ng kakayahang magkaanak. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Sa tamang partner, sa isang lalaking tunay na nagmamahal at sumusuporta sa akin, hindi lang nabuntis ang aking katawan, kundi nakalikha ito ng 3 buhay ng sabay-sabay. Triplets, sabi ni Leo nang may pagkamangha, nakatitig sa ultrasound screen na may mga luha sa kanyang mga mata. Magkakaroon tayo ng triplets. Hindi naging madali ang pagbubuntis. Ang pagdadala ng 3 sanggol ay nagbigay ng bigat sa aking katawan na hindi ko inaasahan. Kailangan kong umalis sa araw-araw na operasyon ng masustansya, nagtitiwala sa aking mga empleyado na patakbuhin ang lahat habang nakatuon ako sa pagpapalaki sa aming mga anak na babae. Oo, mga anak na babae. 3 perpektong maliit na himala na dumating sa mundo na malusog at malakas. Ang paghawak sa kanila sa unang pagkakataon, pagtingin sa kanilang mga mukha at pagkakita ng mga mata ni Leo at ng aking ilong, naramdaman ko ang isang kabuuan na hindi ko inakalang posible. Tingnan mo ang ginawa natin. Bulong ni Leo habang nakaupo kami sa kama sa ospital. Bawat isa sa amin ay may kargang sanggol habang ang pangatlo ay payapang natutulog sa kanyang basinet. Tingnan mo ang ginawa natin, sang-ayon ko. Pero hindi lang ang aming mga anak na babae ang tinutukoy ko. Tinutukoy ko ang lahat. Ang negosyo, ang aming pagsasama, ang buhay na binuo namin ng magkasama, ang babaeng naging ako. Sa sumunod na 2 taon, namuhay kami ng tahimik ngunit sagana. Ang negosyo ay patuloy na lumago, na may mga produkto ng sustansya na available na ngayon sa mga supermarket sa buong bansa. Bumili kami ng isang magandang bahay na may malaking bakuran para paglaruan ng mga bata. Binilhan din namin si inay ng bahay, sinisiguradong mayroon siyang lahat ng kailangan para sa kanyang kalusugan at kaligayahan. Ngunit pinanatili naming pribado ang aming personal na buhay. Hindi pa rin ako handang maging ganap na publiko, pinoprotektahan pa rin ang aking pamilya at ang aking kapayapaan. Ang mga video na pinost ni Leo para sa negosyo ay hindi kailanman nagpakita ng aming mga mukha ng malinaw, hindi kailanman nagbunyag ng mga detalye tungkol sa aming personal na buhay. Sa pagkakaalam ng mundo, ang masustansya ay isang matagumpay na brand na binuo ng isang babaeng nagpapahalaga sa kanyang privacy. Minsan naisip ko si Marco, nag-iisip kung kumusta na siya, kung masaya ba siya sa kanyang mga pinili. Pero hindi na masakit ang mga isiping iyon. Kuryosidad na lang, tulad ng pag-iisip tungkol sa isang karakter mula sa isang librong matagal mo nang nabasa. Binura ko ang lahat mula sa aking lumang buhay nang umalis ako ng Maynila. Bagong numero ng telepono, bagong social media accounts, lahat bago. Sa pagkakaalam ni Marco, naglaho na lang ako. At ganoon mismo ang gusto ko. Hanggang sa dumating ang tawag na iyon 1 linggo na nagpabago sa lahat. Nagkakaroon kami ng aming lingguhang family dinner. Ako, si Leo, ang mga bata, at si inay. Ang mga bata ay 2 taong gulang na. Naglalakad at nagsasalita at pinapasok ang lahat ng bagay na may walang takot na enerhiya na tanging mga bata lang ang mayroon. Hinahabol ni Leo si Zara sa sala habang tinutulungan ko si inay na mag-ayos ng mesa. Sina Sofia at Zuri ay naglalaro ng mga blocks sa isang sulok na kayuko ang kanilang maliliit na ulo sa konsentrasyon. Perpekto, payapa, eksakto ang uri ng buhay na palagi kong pinapangarap. Noon tumunog ang telepono ni inay. Halos hindi niya ito sinagot. Hindi kilalang numero at may patakaran kaming hindi sumagot ng mga kakaibang tawag tuwing family time. Pero may nag-udyok sa kanyang sagutin. "Hello," sabi niya. Binabalanse ang telepono sa pagitan ng kanyang balikat at tainga habang patuloy na nagtutupi ng mga napkin. Nakita kong nagbago ang kanyang mukha habang nakikinig siya sa kung sino man sa kabilang linya. Ang kanyang mga mata ay nakipagtagpo sa akin sa kabilang panig ng silid at nakita ko ang isang bagay na nagpabagsak sa aking tiyan. Hindi takot, eksakto,
kundi isang uri ng maingat na tensyon na agad na nagpakaba sa akin. Sandali lang, sabi ni inay sa telepono. Pagkatapos, tinakpan ang receiver gamit ang kanyang kamay, tumingin siya sa akin. Rina, anak, kailangan mong pumunta dito. Sino po yan, Nay? Nanigas ang kanyang panga. Si Marco, umiwas ang mundo sa gilid. Hindi ko narinig ang pangalang iyon, na binigkas ng malakas sa loob ng maraming taon, at ang marinig ito sa aking payapang tahanan, napapaligiran ng aking mga anak na babae at asawa, ay parang isang paglabag. Ibaba mo na po, Nay. Mabilis kong sabi. Ibaba mo na lang. Pero tinanggal na niya ang takip sa receiver. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng hangal na to. Naririnig ko ang boses ni Marco sa receiver. Ang pamilyar na makinis na tono na dati nagpapakabog sa aking puso at pagkatapos ay nagpasikmura sa akin. Hindi ko marinig ang kanyang mga salita pero naririnig ko ang ritmo ng kanyang pagsasalita. Ang ritmong nagkwento ng 6 na taon ng aking buhay. Lalo pang dumilim ang mukha ni inay habang nakikinig siya. Sabi niya, naiintindihan ko at tumatawag ka dito dahil mas maraming salita mula sa panig ni Marco. Well, sabi ni inay, ang kanyang boses ay tumutulo ng isang uri ng magalang na kamandag na tanging mga matatandang babaeng Pilipina lang ang tunay na nakakabisado. Napakabuti naman para sa'yo, di ba? Napansin ni Leo ang tensyon sa silid at tinipon ang 3 bata at dinala sila sa itaas para maligo. Nagpapasalamat ako sa kanyang intuisyon, sa kanyang kakayahang protektahan sila mula sa kung anuman ito nang hindi na kailangan ng paliwanag. Sa wakas, ibinaba ni inay ang telepono. Tiningnan niya ako ng matagal, hindi mabasa ang kanyang mukha. Anong gusto niya? Tanong ko. Kahit na may bahagi sa akin na ayaw malaman. Sabi ni inay ng simple, magpapakasal siya kay Dayan at gusto kanyang imbitahan sa kasal nila. Ang kabalintunaan nito ay tumama sa akin na parang sampal. Gusto niya akong imbitahan sa kasal niya? Oo, mas maganda pa dito, sabi ni inay, lalong tumalim ang boses. Espesyal niyang gustong sabihin ko sa iyo na welcome kang dumalo at magdiwang kasama nila dahil tinulungan mo siyang magsimula sa buhay at gusto niyang ipakita ang kanyang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang panunuya sa salitang iyon ay hindi maikakaila. Hindi ito imbitasyon, ito ay isang patibong. Gusto ni Marco na pumunta ako sa kanyang kasal para maipagmayabang niya ang kanyang tagumpay sa harap ko. Ipakita sa akin kung ano ang naitayo niya gamit ang perang ibinigay ko. Ipahid sa mukha ko ang pamilyang nilikha niya kasama ang ibang babae. Akala niya ako pa rin ang durog na babaeng umalis ng Maynila na walang dala. Akala niya darating akong desperado at talunan. Isang babala para mas gumaan ang pakiramdam ng kanyang bagong nobya sa sarili. Ang kapal ng mukha, bulong ko, napaupo sa isang upuan. Ang kapal ng mukha. Ang lalaking yan, laging mas malaki ang lakas ng loob kaysa sa utak, sabi ni inay, umupo sa upuang kaharap ko. Ang tanong, ano ang gagawin mo tungkol dito? Ang una kong instinct ay balewalain ito ng lubusan. I-block ang numero niya, magpanggap na hindi nangyari ang tawag, at ipagpatuloy ang aking payapang buhay. Napakahirap kong pinaghirapan para makabuo ng isang bagay na maganda, isang bagay na buo. Bakit ko isusugal iyon sa pamamagitan ng pagbabalik sa mundo ni Marco? Pero may isang bagay sa kalkuladong kalupitan ng imbitasyong iyon na nagpaapoy sa akin. Ang pag-aakalang ako pa rin ang durog na babaeng itinapon niya, na mahina pa rin ako sa kanyang manipulasyon, na sapat pa rin akong maliit para matakot sa kanyang tagumpay. Bumaba si Leo tamang-tama noong kinuha ko ang aking telepono. Okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Agad na nabasa ang tensyon sa silid. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa tawag, tungkol sa imbitasyon sa kasal ni Marco at kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Nakita kong dumilim ang kanyang mukha habang pinoproseso niya ang impormasyon. Nakita kong kumuyom ang kanyang mga kamay nang maunawaan niya ang lalim ng kawalang-galang na aming kinakaharap. Akala niya mapapahiya ka niya, mahinang sabi ni Leo. Eksakto. At hindi niya alam kung sino ka na ngayon. Kung ano ang naitayo mo,
Kung ano ang naging ikaw, tumingin ako sa aking asawa, sa lalaking ito na nakakita sa akin sa pinakamababa kong punto at minahal ako pabalik sa buhay, na nagdokumento ng aking paglalakbay mula sa pagiging wasak hanggang sa pagiging makinang, na naniwala sa akin kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko. Hindi, sabi ko ng mahina. Hindi niya alam. So, anong gusto mong gawin? Tanong ni Leo. Matagal ko itong pinag-isipan. Inisip ang babaeng nagbigay kay Marco ng lahat at walang natanggap na kapalit. Inisip ang babaeng muling binuo ang sarili mula sa wala, na ginawang layunin ang kanyang sakit na lumikha ng isang bagay na maganda at makabuluhan at matagumpay. Inisip ang aking mga anak na babae sa itaas, payapang natutulog sa mga kamang binili ko gamit ang perang kinita ko sa isang bahay na kumakatawan sa seguridad at pag-ibig at lahat ng hindi ko naranasan kay Marco. Gusto kong pumunta, sabi ko sa wakas. Itinaas ni Leo ang isang kilay. Sigurado ka ba dyan? Sigurado ako. At sigurado ako, hindi dahil gusto kong may patunayan kay Marco, kundi dahil gusto kong isara ang kabanatang iyon ng aking buhay sa tamang paraan. Gusto kong harapin ang lalaking sumira sa akin mula sa isang posisyon ng lakas upang ipakita sa kanya at sa sarili ko kung gaano nakalayo ang narating ko. Okay, simpleng sabi ni Leo. Kung ganoon, pupunta tayo. Tayo? Akala mo hahayaan kitang pumasok sa sitwasyong iyon mag-isa? Pupunta tayo. Tayong lahat. Ang ideya na dalhin ang aking mga anak na babae sa kasal ni Marco ay halos tula. Ang tatlong magagandang batang ito na ipinilit niyang hindi ko kailanman magkakaroon na papasok sa kanyang selebrasyon bilang buhay na patunay ng lahat ng mali sa kanya. Sigurado ka ba dito? Tanong ko kay Leo. Maaaring maging pangit ito. Mahal, sabi niya. Hinila ako sa kanyang yakap. Ang pangit ay ang isiping maaari mong imbitahan ang iyong dating asawa sa iyong kasal para ipahiya siya at makalusot. Ang gagawin natin ay maganda. Sa sumunod na ilang araw, maingat kaming nagplano. Binuksan ni Leo ang social media accounts ni Marco. Napaka-aktibo niya online. Palaging nagpo-post tungkol sa kanyang tagumpay, sa kanyang relasyon kay Diane, sa kanyang excitement, sa kanilang nalalapit na kasal. Maganda ang takbo ng kanyang negosyo. Nagmamaneho siya ng mga mamahaling sasakyan, nagsusuot ng mga designer clothes. Mukha siyang isang lalaking akala niya'y nanalo sa loto ng buhay. Pero napansin ko ang mga bagay sa mga post na iyon na maaaring hindi mapansin ng karamihan. Ang paraan ng kanyang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagtingin ni Diane sa kanya na parang naghihintay pa rin siyang may masamang mangyari. Ang paraan ng kanilang dalawang anak, si Miguel na ngayon ay 11 na, at isang mas batang anak na babae na nagngangalang Kirana, na madalas na mukhang hindi komportable sa perpektong nakapose na mga family photos. Ang pinaka-nagbubunyag sa lahat ay isang post tungkol sa kanilang journey to forever. Sumulat si Marco ng isang mahabang caption tungkol sa kung paano niya kailangang matutunan kung ano ang tunay na pag-ibig at kung paano ipinakita ni Diane sa kanya kung ano ang kanyang nawawala. Malinaw ang subtext. Isa lang akong practice run, isang warm-up para sa main event. Tingnan mo to. Ipinakita ni Leo ang screen ng kanyang telepono. Nag-post si Marco ng isang larawan ng kanilang wedding venue. Isang eleganteng ballroom sa isang 5-star hotel sa Makati. Ang caption ay nagsasabing, hindi na makapaghintay na magdiwang kasama ang lahat ng mahalaga. Ang isang bagong simula ay nangangailangan ng paglimot sa mga lumang pagkakamali. Mga lumang pagkakamali. Ganoon na ako sa kanya ngayon. Hindi ang taong tapat na minahal siya sa loob ng 6 na taon. Hindi ang partner na namuhunan ng lahat sa kanyang mga pangarap. Hindi ang babaeng tiniis ang kanyang kalupitan at naniwala pa rin sa kanyang potensyal. Isang lumang pagkakamali lang. Magsisisi talaga siya dito, mahinang sabi ni Leo. Isang linggo bago ang kasal, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Hinanap ko ang address ni Marco.
Hindi dahil gusto ko siyang kontakin, kundi dahil gusto kong makita kung ano ang naitayo niya gamit ang pundasyong ibinigay ko. Nakatira siya sa isang magandang bahay sa isa sa mga exclusive subdivisions sa Quezon City. 5 kwarto, 3 kotse na garahe, perpektong inalaga ang damuhan. Ayon sa isang property website, nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 50 milyon. Hindi sobrang yaman, pero tiyak na pera ng tagumpay. Ang laundry business ay lumago sa 3 lokasyon. Ayon sa kanilang website, nag-specialize sila sa mga high-end na damit at nakabuo ng reputasyon bilang pinakamagaling na laundry shop sa Metro Manila. Si Marco ay nakalista bilang may-ari at CEO. Walang binanggit kung paano siya nagsimula. Naisip ko ang 500,000 na ibinigay ko sa kanya kung paano iyon ang binhi na lumago sa lahat ng tagumpay na ito. Kung paano siya nakatira sa isang magandang bahay at nagmamaneho ng mamahaling sasakyan gamit ang perang orihinal na nagmula sa aking savings account, sa aking sakripisyo, sa aking tiwala sa kanya. Pero hindi na ako galit. Kung mayroon man, naramdaman kong may pagmamalaki. Nakatulong akong lumikha ng isang bagay na matagumpay kahit na hindi ako pinayagang tamasahin ang mga benepisyo nito. Ginawa ng pera kung ano mismo ang inaasahan kong gagawin nito. Nakabuo ito ng isang mas magandang buhay, hindi lang para sa akin. Isang araw bago ang kasal, lumipad kami patungong Maynila. Nag-book ako ng suite sa The Peninsula, Manila. Hindi dahil gusto kong maging magarbo, kundi dahil gusto kong maramdaman na ganap akong komportable at may tiwala sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng yaman. Ito ay tungkol sa pagpasok sa mundo ni Marco mula sa isang posisyon ng lakas. Ang mga bata ay sobrang excited sa kanilang unang pagsakay sa eroplano, walang tigil sa pagkukwento tungkol sa mga ulap at maliliit na sasakyan sa ibaba. Hindi nila naiintindihan kung saan kami pupunta o bakit. Basta ito ay isang pakikipagsapalaran kasama sina mama at papa. Nang gabing iyon, habang pinapatulog ko sila sa hotel, tiningnan ako ni Zara na may mga matang puno ng pag-iisip ni Leo. Mama, pupunta tayo sa party bukas? Oo, mahal. Isang party ng mga matatanda. Baka may cake. Yehey, gusto ko ng cake. Kung ganoon lang sana kasimple, naisip ko. Kung ang buhay ay tungkol lang sa cake at mga party at pagiging 2 taong gulang na may mga magulang na nagmamahal sa iyo, hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Patuloy kong iniisip ang huling pagkakataon na nasa Maynila ako, umalis na walang dala kundi isang wasak na puso at isang Toyota Vios na puno ng damit. Ngayon, bumalik ako na may asawang nagmamahal sa akin, 3 malulusog na anak at isang negosyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Napakakumpleto ang pagbabago na parang kathang-isip, na parang buhay ng ibang tao ang aking ginagalawan. Ang kasal ay 3:00 ng hapon. Bandang tanghali, nagsimula kaming maghanda. Bumili ako ng bagong bestida para sa okasyon. Hindi puti magiging childish iyon, kundi isang malalim na emerald green na bumagay sa kulay ng aking balat at nagpakita ng kumpiyansang binuo ko sa loob ng mga taon. Elegante ng hindi magarbo, maganda ng hindi sinusubukang talunin ng bride. Nakasuot si Leo ng charcoal gray suit na nagmukha siyang parang kalalabas lang sa cover ng isang magazine. Ang mga bata ay nakasuot ng magkakaparehong dilaw na bestida na nagmukha silang maliliit na sunflowers, maliwanag at masaya at imposibleng hindi mapansin. 2:30, dumating ang aming town car. Pinag-isipan ko ang tungkol sa town car, parang medyo OA, medyo masyadong nagpapakita, pero ipinilit ni Leo. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang gilas, sabi niya habang tinutulungan akong pumasok sa likod. Ito ay tungkol sa pagdating. May pagkakaiba. Ang biyahe papuntang hotel ay tumagal ng 20 minuto. 20 minuto para kumabog ang aking puso, para pagpawisan ang aking mga palad, para lumitaw muli ang bawat pagdududa na sinubukan kong itago. Paano kung ito ay isang pagkakamali? Paano kung talagang nagtagumpay si Marco sa pagpapahiya sa akin? Paano kung pumasok ako sa ballroom na iyon at maging muli ang durog na babae? Hoy,
sabi ni Leo. Pinipisil ang aking kamay. Tingnan mo ako. Humarap ako sa kanya. Nakikita ang sarili kong pagkabalisa na nasasalamin sa kanyang mga mata. Hindi ka na ang babaeng umalis sa lungsod na ito, 5 taon na ang nakalipas. Ikaw si Rina, ang CEO ng masustansya, ang ina ng 3 magagandang anak na babae, ang aking asawa, ang aking partner, ang aking kapantay. Hindi ka papasok sa silid na yon para patunayan ang kahit ano kay Marco. Papasok ka doon para patunayan ang isang bagay sa sarili mo. Ano ang ipapatunay ko sa sarili ko? Na nakaligtas ka, na umunlad ka, na ang babaeng itinapon niya ay sa katunayan, ang regalong masyado siyang tanga para pahalagahan. Ang hotel ay eksaktong kasing ganda ng inaasahan ko, mga sahig na marmol, mga chandelier na kristal, mga staff na nakauniforme na nagdidirekta sa mga bisita patungo sa ballroom. Mga babaeng nakaeleganting bestida, mga lalaking nakamamahaling suit. Lahat ay mukhang kabilang sa bagong mundo ni Marco na matagumpay at sopistikado. Huminto ang aming town car sa harap na pasukan, tamang-tama noong bumababa ang isang mag-asawang nasa 50s mula sa isang Toyota Alphard. Ang bestida ng babae ay malamang na mas mahal pa sa kinikita ko noon sa isang buwan sa convenience store. Ang relo ng lalaki ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng hapon. Ito na ang mga tao ni Marco ngayon. Matagumpay, presentable, mayaman. Ang uri ng mga taong titingin sa babaeng dati ako at makikita kung ano mismo ang nakita ni Marco. Isang taong hindi nila papansinin. Pero hindi na ako ang babaeng iyon. Unang lumabas si Leo, pagkatapos ay tinulungan akong bumaba ng sasakyan. Sumunod ang mga bata, malaki ang mga mata habang tinitingnan ang magarbong hotel at lahat ng bihis na tao. Para sa kanila, isa lang itong pakikipagsapalaran, isang bagong lugar na dapat tuklasin. Bahagyang lumaki ang mga mata ng doorman nang makita ang aming pamilya na lumabas mula sa town car. Hindi dahil mukha kaming hindi nababagay, kundi dahil mukha kaming eksaktong nababagay, elegante, may tiwala sa sarili, masaya, isang magandang pamilya na dumating sa isang selebrasyon. Magandang hapon po. Magalang niyang sabi, hinahawakan ang pinto para sa amin. Salamat, sagot ko, matatag ang aking boses kahit na may mga paru-paro sa aking tiyan. Sa loob, may mga sign na nagdidirekta sa mga bisita patungo sa kasal ni Dayan at Marco. Napansin kong pinanatili ni Dayan ang kanyang apelido. O baka hyphenated, matalinong babae. Natuto na siya sa aking mga pagkakamali tungkol sa pagkawala ng sarili sa pagkakakilanlan ng isang lalaki. Nagaganap na ang cocktail hour. Naririnig ko ang tawanan at usapan mula sa ballroom. Ang kalansing ng mga baso at ang malambot na background music na nagpapahiwatig ng isang selebrasyon. Handa ka na? Tanong ni Leo. Inaalok ang kanyang braso. Huminga ako ng malalim, tumingin sa aking mga anak na babae na magkahawak kamay at masiglang nag-uusap tungkol sa magagandang dekorasyon at tumango. Handa na. Pumasok kami sa ballroom ng magkasama at sumusumpa ako, bumaba ng 10 degrees ang temperatura. Hindi agad. Hindi kami ang sentro ng atensyon. Pagpasok namin, nag-uusap-usap ang mga tao, umiinom ng cocktails, hinahangaan ang mga flower arrangements, magandang kasal. Aaminin ko, maganda ang panlasa ni Dayan at malinaw na hindi nagtipid si Marco, pero dahan-dahan, nagsimulang lumingon ang mga ulo. Nagsimulang mapansin ng mga tao ang pamilyang kadarating lang. Ang babaeng naka-emerald green na may 3 magkakamukhang maliliit na babae at isang gwapong lalaki na tumitingin sa kanya na para bang siya ang buwan. Nakita ko ang eksaktong sandali na nakita ako ni Marco. Nakatayo siya malapit sa bar, tumatawa sa isang bagay na sinabi ng isang tao, isang basong kristal sa kanyang kamay at kumpiyansa na nagmumula sa bawat butas ng kanyang balat. Mukha siyang maganda. Bagay sa kanya ang tagumpay. Ang kanyang suit ay perpektong tahi, ang kanyang sapatos ay mahal, ang kanyang ngiti ay maliwanag at totoo, hanggang sa makita niya ako. Pagkatapos, nanigas ang ngiti sa kanyang mukha na parang inukit doon. Nakita ko siyang nagpaalam sa kanyang kausap,
Nakita ko siyang nagsimulang lumakad patungo sa amin. Dinadaanan ang mga tao. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipat sa pagitan ko, ni Leo at ng mga bata, na para bang sinusubukang lutasin ang isang palaisipan na walang katuturan. Rina, hindi sigurado ang kanyang boses, na parang hindi siya ganap na sigurado kung nakikita niya ang inaakala niyang nakikita. Hello Marco, salamat sa imbitasyon. Tiningnan niya ako ng matagal at nakikita kong sinusubukan niyang itugma ang babaeng nakatayo sa harap niya, sa durog na babaeng umalis ng Maynila, maraming taon na ang nakalipas. Hindi ito ang naratibong inaasahan niya, hindi ito ang kwentong pinlano niyang ikuwento. Mukha kang, pagkatapos ay huminto siya, tila hindi mahanap ang mga salita. Iba, nakatulong ako, suhestyon ko. Oo, iba. Lumipat ang kanyang mga mata kay Leo. Napansin ang mamahaling suit, ang kumpiyansang tindig, ang paraan ng pagtayo niyang protektado, malapit sa akin. At ikaw si? Leo? Simpleng sabi ng aking asawa, inilahad ang kanyang kamay para sa isang handshake na automatikong tinanggap ni Marco. Asawa ni Rina. Asawa. Inulit ni Marco ang salita na parang banyaga. Pagkatapos, bumaba ang kanyang mga mata sa mga bata na magkahawak kamay pa rin at tinitingnan ang lahat ng magagandang dekorasyon. At ito ang aming mga anak na babae, sabi ko. Inilagay ang aking kamay sa balikat ni Zara at Sofia. Si Zuri ay nakakapit sa binti ni Leo, biglang nahihiya sa harap ng estrangherong lalaki na matindi ang tingin sa kanila. Zara, Sofia at Zuri, triplets. Mahinang sabi ni Marco. Nakita ko siyang pinoproseso ang impormasyong ito. Nakita ko siyang nagbibilang pabalik sa kanyang isip. Nakita ko siyang napagtanto na ako ay nabuntis at nanganak ng 3 malulusog na anak sa loob ng ilang taon pagkatapos ng aming diborsyo. Ang babaeng sinisi niya sa aming kawalan ng fertility, ang babaeng kinumbinsi niya sa sarili na sira, ay nagpatuloy na magkaroon hindi lang isa kundi 3 anak. Congratulations, sabi niya sa wakas, pero pilit ang tunog ng salita. Salamat, at congratulations din sa'yo. Ang kasal ay isang magandang bagay kapag nahanap mo ang tamang tao. Ang banayad na patutsada ay hindi nakaligtas sa kanya. Nanigas ang kanyang panga, halos hindi halata, pero nagawa niyang panatilihin ang kanyang ngiti. Rina, aaminin ko, nagulat akong dumating ka, sabi niya, at naririnig ko ang kalkulasyon sa kanyang boses. Sinusubukan niyang bawiin ang kontrol sa naratibo. Sinusubukang ibalik ang usapang ito sa anumang script na naisip niya. Talaga? Akala ko magandang ipagdiwang ang iyong kaligayahan. Tutal, tulad ng sinabi mo, tinulungan kitang magsimula sa buhay. Masaya akong makita kung gaano ka nakaayos. Isa pang patutsada, nakabalot sa pagiging magalang. Lalo pang naging pilit ang ngiti ni Marco. Oo, well, napakaswerte ko. Maganda ang takbo ng negosyo. Masaya kami ni Dayan. Okay ang mga bata. Lahat ay nangyayari ng eksakto kung paano dapat. Masaya akong marinig yan. Taos-puso kong sabi. Nakakamangha kung paano tayo inilalagay ng buhay kung saan talaga tayo dapat. Di ba? Ibig kong sabihin, kung hindi mo ako hiniwalayan, hindi ko makikilala si Leo, hindi ko sisimulan ang aking negosyo, hindi ako magkakaroon ng aking mga anak na babae. Kaya, sa totoo lang, may utang na loob ako sa iyo, Marco. Kumurap si Marco ng dahan-dahan, na parang nahihirapang iproseso ang sinasabi ko. Hindi ganito dapat ang takbo ng usapang ito. Dapat akong humanga sa kanyang tagumpay, matakot sa kanyang bagong buhay, at maramdaman na maliit ako kumpara sa kanya. Sa halip, pinapasalamatan ko siya sa pag-iwan sa akin. Negosyo mo? Tanong niya. Oo. Nagsimula ako ng isang kumpanya na tinatawag na Masustansya. Nakatuon kami sa abot-kayang masustansyang pagkain. Medyo naging matagumpay ito. Masustansya? Ulit ni Marco. At nakita ko ang isang kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Teka, yan ba yung... Nakita ko na yung brand na yan sa mga grocery. Oo, medyo lumago na kami,
sa nakalipas na ilang taon, isang kamangha-manghang paglalakbay. Mahinang pinisil ni Leo ang aking kamay. Isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa sa usapang ito, na mayroon akong suporta kung kailanganin ko. Papa, sabi ni Zara, hinihila ang jacket ni Leo. Nauuhaw ako. Siyempre anak, kumuha tayo ng juice. Pinanood ni Marco ang interaksyong ito ng may pagkamangha na para bang nagmamasid siya ng isang kakaibang species. Ang madaling pagmamahal sa pagitan ni Leo at ng mga bata, ang paraan ng kanilang lubos na pagtitiwala sa kanya, ang paraan ng kanyang pagtugon sa kanilang mga pangangailangan ng walang pag-aalinlangan. Ito ang lahat ng bagay na hindi naging si Marco. Lahat ng bagay na marahil ay sinabi niya sa sarili na hindi niya gustong maging ang gagandang bata, sabi ng isang boses sa likuran namin. At lumingon kaming lahat upang makita si Dayan na papalapit. Nagniningning siya sa kanyang wedding gown, kumikinang sa uri ng kaligayahan na nagmumula sa pagkakaroon ng lahat ng gusto mo. Kamukhang kamukha nila ang kanilang ina. Nagiging magiliw siya. Napagtanto kong hindi niya alam kung sino ako, nakikita lang ang isang pamilya na may mga kaibig-ibig na anak at gustong purihin sila. Nagiging mabait siya sa isang estranghero sa sarili niyang kasal na nagsasabi ng isang bagay na maganda tungkol sa kanyang karakter. Salamat, mainit kong sabi, at congratulations din sa'yo. Napakaganda mo. Maraming salamat. Ako si Dayan, ang bride. Rina, at ito ang asawa ko, si Leo, at ang aming mga anak na babae. Maingat kong pinagmasdan ang mukha ni Dayan habang sinasabi ko ang aking pangalan, naghihintay na lumitaw ang pagkilala. Inabot ito ng isang sandali, pero nakita ko ang eksaktong segundo na napagtanto niya kung sino ako. Bahagyang nanghina ang kanyang ngiti, sumulyap ang kanyang mga mata kay Marco, at nakikita kong mabilis niyang kinakalkula muli ang sitwasyon. Rina, dahan-dahan niyang inulit. Ang dating asawa ni Marco. Oo, sana hindi mo masamain na dumating kami. Si Marco ay sapat na mabait para imbitahan ako. At naisip kong magandang makilala ka at ipagdiwang ang iyong kaligayahan. Tumingin si Dayan sa pagitan namin ni Marco na parang nanonood ng isang laro ng tennis. Halos makita ko ang mga gulong na umiikot sa kanyang ulo habang sinusubukan niyang alamin kung anong laro ang nilalaro at kung anong papel ang dapat niyang gampanan dito. Siyempre hindi, sabi niya sa wakas, bumalik ang kanyang pagiging mabuting host. Sinumang kaibigan ni Marco ay welcome dito. Kaibigan. Isang diplomatikong paraan para sabihin ito. Dayan, mahal, nandyan ka pala. Lumapit ang isang matandang babae sa aming grupo. Malinaw na ina ni Dayan, batay sa pagkakahawig ng pamilya, nagtatanong ang mga tao tungkol sa seating arrangement para sa hapunan. Siyempre, Mama, Rina, pasensya na. Magsaya kayo sa cocktail hour. Malapit nang ihain ang hapunan. Habang papaalis siya kasama ang kanyang ina, narinig kong mahinang nagtanong ang matandang babae. Sino yon, anak? Hindi ko narinig ang sagot ni Dayan. Pero nakita kong mabilis na lumingon ang ulo ng kanyang ina upang tingnan kami ng may hindi maitatagong kuryosidad. Well, mahinang sabi ni Leo, nagiging interesante na ito. Si Marco ay nakatayo pa rin kasama namin, tila hindi malaman kung paano aalis sa usapang ito. Patuloy siyang tumitingin sa mga bata na nawalan na ng interes sa usapan ng mga matatanda at ngayon ay naglalaro ng isang komplikadong laro na kinabibilangan ng pagtuturo sa iba't ibang bulaklak sa centerpiece. 2 taong gulang sila? Bigla niyang tanong. 2 kalahati, pagtatama ko. Nagbilang siya muli, lalong lumalim ang kanyang kunot noo. So, nabuntis ka kaagad pagkatapos nating maghiwalay? Oo, napakabilis. Nakakamangha kung ano ang maaaring mangyari kapag kasama mo ang isang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Lumabas ang mga salita ng mas matalas kaysa sa inaasahan ko pero hindi ko ito pinagsisihan. Napapitlag si Marco na parang sinampal ko siya. Rina, hindi ko sinabing hindi kita mahal. Hindi, tama ka.
Tinrato mo lang ako na parang disposable ako, may pagkakaiba. Marami akong pinagdadaanan noon. Stress sa negosyo, pressure na magtagumpay. Ang negosyong pinondohan ko gamit ang ipon ko sa buong buhay ko. Namula ang mukha ni Marco. Inalok mo ang perang iyon pagkatapos mong sabihin sa akin na ito ay isang puhunan sa ating kinabukasan na magkasama. Pagkatapos mong ipangako sa akin na ang tagumpay ay nangangahulugang sa wakas ay makakapag-focus na tayo sa ating pagsasama sa pagsisimula ng isang pamilya. Pagkatapos mong paniwalain ako na ang mga problema natin ay tungkol lang sa pera. May bahagi itong tungkol sa pera. Hindi, Marco. Tungkol ito sa katotohanang hindi mo ako kailanman nirespeto, hindi pinahalagahan, hindi nakita bilang higit pa sa isang kaginhawaan. Ang pera ay isang dahilan lang na ginamit mo para bigyang katwiran ang masamang pagtrato sa akin. Nagsimula na kaming makakuha ng atensyon mula sa ibang mga bisita. Nakikita kong sumusulyap ang mga tao sa amin. Marahil ay nag-iisip kung bakit ang bagong kasal na groom ay may napakatinding usapan sa ibang babae. Baka dapat ituloy natin ito mamaya, sabi ni Marco, malinaw na gustong tumakas. Sa totoo lang, sa tingin ko, nasabi na natin ang lahat ng kailangang sabihin, maraming taon na ang nakalipas. Nandito lang ako para ipagdiwang ang iyong kasal. Tandaan, lumapit si Leo sa akin. Isang banayad na paalala na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Nagsimula nang maging magulo ang mga bata, nagrereklamo na gutom na sila at gusto nang umupo. Bakit hindi natin hanapin ang ating mesa? Diplomatikong suhestyon ni Leo. Mukhang gumaan ang loob ni Marco sa suhestyon, marahil ay gustong magkaroon ng distansya sa amin. Pero habang nagsisimula kaming maglakad palayo, tinawag niya ako. Rina, lumingon ako. Masaya akong naging maayos ang lahat para sa'yo. Talaga. May isang bagay sa kanyang boses na halos tunog na tapat, halos parang pagsisisi. Sa isang sandali, nakita ko ang isang sulyap ng lalaking minahal ko maraming taon na ang nakalipas, bago siya pinatigas ng tagumpay at ego at kalupitan sa isang taong hindi ko na makilala. Salamat, Marco. Sana maging tunay kang masaya. At sinsero ako. Anumang galit na dinala ko, anumang sama ng loob na nanirahan sa aking puso ay nawala na.